Sinabi ko sa mga kapitbahay na babalikan ko ang kwento na ito bilang baryo ni Mateo dahil iyon ang pamagat na ginamit namin para sa pagsasalaysay. Ang nangyari sa maliit na komunidad na ito ang mismong ubod ng kwento. Bakit isang gabi lang naglaho ang baryo ni Mateo? Hindi biro ang tanong na iyon kapag ang nawawala ay ang taong palagi mong inaabot ang kamay. Ang lolo Pabling na nakatindig sa harap ng tindahan na nakangiti kahit basang-basa ang damit, ang kanyang mga palad na paso mula sa pagluto sa kawali, ang kanyang boses na may paminsang tambal na halakhak at babala. Kung malalaman mong nasa panganib ang mahal mo, hanggang saan ka lalaban? Ito ang tanong na pumukaw sa akin nang matunog ang telepono ng gabi. Walang numero, walang butas ng impormasyon, tanging paminsang pag-iyak ng nanay na nagsabing, nawawala na si Lolo. Umalis kami ng Mañana River bago pa sumapit ang araw. Nitong pag-uwi namin sa baryo ni Mateo, dala ko ang lumang larawan niya na nakasilid sa makapal na sobre. Ang ulo niya bahagyang nakayuko. Hawak ang isang asul na scarf na paunti-unting kumupas. Nang tanggalin ko ang scarf at naamoy ko ang natitirang bahagyang amoy ng uling at asin, parang dunot ang pluma ng alaala. May kakaibang mensahe sa pagitan ng tela at larawan. At iyon ang nagsilbing hudyat. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang mga bagay na iyon na para lang nakakabit sa isang araw bago siya mawala ang nagbigay ng kakaibang bigat. Ang nanay ko, si Marita, hindi mapakali. Kumakapit sa akin ang mga kamay niya na may mga pekas mula sa pag-aalaga sa amin. Kung hindi ka aakyat, sino pa? Malambing pero matigas ang pananalita niya. Alam kong hindi siya magpapadala sa takot. Alam ko rin na hindi ako basta-basta aalis nang hindi ko susubukan. Paglapag namin sa Barangay Plaza, ramdam agad ang kakaibang katahimikan. Ilang tindang sarado at ilang ilaw na hindi nabuksan. May pakiramdam na ang hangin doon ay mabigat, na parang may naglalakad na hindi nakikita sa pagitan ng mga bahay. Naroon si Aling Lita sa harap ng karinderya, nakaupo at nakamasid sa labas. Kanyang mga mata parang may sinusukat na liwanag sa bawat taong dadaan. Si Enrico, ang binatang kapitbahay na palaging handang tumulong, nagkukurap lang at may hawak na sulo. Siya ang unang tumulong magbuhat ng gamit namin mula sa tricycle. Ramdam ko ang tapang sa kilos niya, ngunit may kakaibang laki ng pagod sa kanyang tindig. Naroon din si Mang Bentong, ang may-ari ng maliit na kubo sa dulo ng kalsada. May mga nagsasalita na siya raw ang huling nakakita kay Lolo. Ngunit iyan ay kwento pa lang, hindi paratang. Hindi ako titigil sa pagdinig ng sabi-sabi. Pinili kong makinig at magtala ng mga pahayag, hindi maghatol. Sa loob ng karinderya, nagtipo ng mga tao. Ang karinderya ni Aling Lita ay naging sentro ng impormasyon. Isang lamesa na nababalutan ng lumang seradura, ilang puting plato na may bahaging palaman, at sa loob ng hangin ay amoy ng kaklas na uling. Marami ang nag-uusap sa bulong. May mga umiiling mata na tumitingin sa amin dahil alam nilang mula kami sa labas. Hindi nagtagal, dumilim ang loob ng karinderya at naroon na ang isang matandang lalaki. Si Calyode, ang albularyo na ang pangalan ay isinambit ng may paggalang at may kaunting takot. Tumindig siya nang tumingin sa larawan ng lolo. Hindi niya sinabi agad ang gusto naming marinig. Sa halip, nagdala siya ng maliit na kahon na puno ng mga pinatuyong herbs at ilang piraso ng tela. Sa amin, may tawag kami sa mga bagay na ganito, bungad ni Calyode, tahimik pero may bigat. May asbo. Iyon ang tawag sa isang porma ng aswang na hindi lamang sumusunod sa anyo, kundi nakakaya ring gumaya ng tinig. Nagpahinga sandali ang pag-uusap at naramdaman kong may naglalaho sa paligid, hindi mabuti ang pakiramdam. Sinabi niya rin ang tungkol sa amalanghig, isang uri ng espiritu, ang pag-aalinlangan sa salitang mabigat para ipaliwanag sa labas ng baryo. Hindi ito basta-basta lumilitaw. Ito'y kumakalat sa mga sulok at kumikilos na parang hangin na may balak. Naglabas si Calyode ng isang maliit na butas-butas na butas ng kahoy. At hingal ang mga tao nang marinig ang mga kwento ng mga tinig na ginagaya ang iyong asawa, iyong anak, ang boses ng namayapa, at sa isang iglap nagiging susi
ang pag-ibig na ginaya. Habang nakikinig, naiisip ko ang gabi nung huling nakita ko si Lolo. Naglalakad siya pa uwi, may 2 sulo sa kanyang kamay at ang scarf ay nakabalot sa balikat niya. Nagpaalam siya sa akin na pupunta lang daw siya sa pamamasyal at babalik. Hindi siya nagbalik. Sa gitna ng pulong, may isang maliit na supot na itinuro ni Aling Lita. Isang supot na napunit ang tahi at may laman na tila bato-bato at isang maliit na piraso ng buto. May mutya, sabi ng isa pa. Mutya, isang salitang ipinapaliwanag ng may pag-iingat, anting-anting. Isang bagay na pinaniniwalaang nagtataglay ng kapangyarihan. Hindi ko inakala na sa ilalim ng pag-iingat ng bawat pamilya, may mga bagay na mas malalim ang kahulugan kaysa sa basta paniniwala. Ipinaliwanag ni Calyode na ang mutya ay pwedeng proteksyon o pwedeng tali kung nasa maling kamay. Kaya napakahalaga kung saan at paano ito ginagamit. At dito nagsimula ang unang palatandaan, isang maliit na supot na may mutya. Mabilis kumalat ang balita, may ilang pamilyang natagpo ang parang gabi-gabi, naglalakbay ang boses ng kanilang mga mahal at ginagaya ito ng malamlam na tawa. May ilang nawawalang pinsan na sabay-sabay na hindi na natagpuan sa kanilang kama. May mga pinto na tumutok ng walang klarong dahilan. Ang ilan ay nagsabing may nakita silang mga anino na hindi dapat naroroon. Ang bawat kwento ay may bahagi na hindi malinaw at iyon ang pumipintig sa amin ng malakas. Pinaniniwalaan naming kailangan muna nating malaman kung anong klaseng mutya ito, sabi ni Calyode habang pinapasapasa ang supot. Kung ito'y ginamit para magbago ng anyo, dapat nating kunin ang pinagmulan. Hindi agad ako kumuha ng konklusyon. Alam kong ang tradisyon nila ay nagbibigay ng kahulugan sa hindi maipaliwanag. Pero alam ko rin na ang sama-samang pagkilos ay nagbigay ng ibang uri ng lakas. Ang baryo ay hindi basta natatakot, kumikilos ito. At dito na ako nagtaka. Bakit tila may nagmamadali sa loob ng baryo? Bakit ang ilan ay tahimik, ang ilan naman ay napupuna ang bawat galaw? May mga bulong na kung minsan ay ganito. Huwag magsalita ng malakas. At kapag tinanong mo sila ng diretsyo, umiiling sila at tumitingin sa labas, sa mga puno, sa mga bubungan. May mga naglagay ng asin sa pintuan, may ilang nagsabit ng bawang, may mga lumang awit na kumakalat sa hangin. Nagpasya kaming manatili para mag-obserba, hindi lamang para maghanap ng ebidensya, kundi para maramdaman kung ano ang ipinapadala ng baryo sa atin. Ilang beses akong nagbalik sa kwarto ni Lolo bago pa man nag-umpisa ang operasyon ng baryo. Pinagmasdan ko ang upuang nakatabi sa bintana kung saan siya madalas nakaupo. May marka ng kandila sa lamesa at ang isang tasa na hindi nalabhan ay may natirang kape na medyo tuyo na. Bumalik ang mga alaala. Siya na nagkukuwento ng mga bantayog sa dagat, ang kanyang paraan ng pagbuo ng pain, bitag na gawa para sa mga hayop, at ang pag-aalaga niya sa aming pamilya. Nang ipakita ko sa nanay ang piraso ng buto na napasama sa supot, tumango siya ng mabigat at umiyak nang hindi niya noon pinapansin. Ito'y piraso ng buntot pagi, mahina niyang sambit. Buntot pagi, sa simpleng paliwanag, isang piraso ng buto o buto ng hayop na ginagamit ng ilan bilang sangkap sa ritual o bilang pananggalang. Sa diwa ng baryo, may ibang kabuluhan ang pirasong iyon. Hindi ko masabi kung paano ito nakaugnay sa pagkawala, ngunit ang tone ng boses ng nanay ay nagsabing may pagkakaugnay ang lahat ng ito. Sa pagdaan ng araw, nagkaroon kami ng mas malinaw na larawan kung paano nagsimula ang misteryo. May ilang mangingisdang nakita ang isang maliit na bangka na nangingislap sa gabi sa malapit na ilog, at may nagsabing may mga tinig na humihingi ng tulong. Ang mga bintana ng ilang bahay ay nakakita ng maliliit na marka sa lupa, parang yapak ng paa na hindi tugma sa alinmang hayop na kilala namin. Ngunit higit sa lahat, nakadama ang baryo ng pagkalito dahil may mga kabahayan na maaaring nasalaula ng isang bagay na hindi natin matatawag ng buo. May isang sandali sa karinderya nang nagsalita si Mang Bentong nang may pag-aalangan. Nag-iisip ako noon na baka may tao lang na nagpapanggap, sabi niya, pero napabuntong hininga siya. Hindi niya tinapos ang pangungusap.
May mga mata na sumusubaybay sa kanya at may mga bulong na bakit siya ang huling nakita. Hindi ko gusto ang hangin ng pagtataka na umiikot sa kanya, ngunit hindi rin ako nagmadaling mag-akusa. Nakita ko ang kanyang mga kamay na palaging gumagalaw. Parang may gustong sabihing hindi siya ang may sala. Nang tanungin siya ng tuwiran, nagkunwari siyang hindi nakakaalala ng mga detalye. Ang kanyang katahimikan ay naging isa pang dahilan upang lumakas ang mga suspetsa kahit pa may mga kapitbahay na tumayo para ipagtanggol siya. Habang abala ang iba sa pag-organisa, napansin kong may dalawang uri ng pag-uusap. Ang mga nagbabalak ng tradisyonal na paraan, mga ritual na dala ng henerasyon at ang mga naghahanap ng mas praktikal na solusyon, pagbabantay sa gabi, paglalagay ng pain sa mga landas. Hindi lihim na ang bulong ng baryo ay sumasabay sa mga lumang kwento ng kanilang mga ninuno, mga istoryang paulit-ulit na binibigkas tuwing may panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam ko na ang baryo ay nagsasalo ng takot at galit. Sa isang banda, may pagnanais na ipagtanggol ang sarili. Sa kabilang banda, may pangambang baka ang kanilang pamamaraan lamang ang hindi makabawi sa pagkawala. Isang hapon, nagpasya kami na sumama sa isa sa mga paglalagay ng pain. Ang pain, para linawin, isang uri ng bitag, ay hindi isang bagay na ginagawa upang saktan ng walang dahilan. Ito'y ginagamit para mahuli ang anumang gumagala, hayop man o kung ano paman. Pinanday ng ilang kalalakihan ang mga kasangkapang yari sa kahoy at bakal, piraso ng buto, mga kawad, at isang maliit na lalagyan na may pinatuyong tanim na may amoy na kakaiba. Bawat isa sa amin ay may papel. May nagbabantay, may sumasalubong, may naglalagay ng mga asin sa pintuan. May mga nagtataas ng kamay at nagmumuni-muni bilang pagsuporta sa ritual. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa paraan, ngunit may pagkakaisa sa pagnanais na hindi na madagdagan pa ang mga nawawala. Sa gabing iyon, bago ang inaasahang ambush, naglakad kami patungo sa gilid ng kagubatan. Ang buwan ay mamasa-masa at ang mga dahon ay kumikiskis na parang nag-uusap. Ang amoy ng uling mula sa mga sarili nilang inihahanda ay sumasanib sa malamig na hangin. Sa harap ng isang lumang punong mangga, naglatag si Kalyod ng ilang dahon, naglagay ng tubig at nagbulong ng isang panalangin na hindi ko naintindihan ng buo. Hindi dahil hindi ko mapakinggan, kundi dahil ang mga salita ay bumabalot sa hangin at bumababa sa lupa sa paraang parang may sinaunang batas na sinusunod. Nakita ko sa mukha ng nanay ang pagkahingal, may halo ng takot at determinasyon, at ako naman ay pinipigilan ng sarili na hindi sumigaw sa alingawngaw ng alaala ni Lolo. Habang nagbabantay kami, napansin naming may mga maliit na tunog na dumarating mula sa gilid ng sapa. Mga tila pag-igting ng tubig na hindi tugma sa mga karaniwang alon. Minsan, may isang tinig na kinalabasan, malaboses ng isang babae na humihingi ng tulong. Naglakad si Enrico ng dahan-dahan at pinatigil ang mga tao. Huwag susunod agad, bulong niya. Malala ang ginawin ng boses na iyon. Alam namin mula sa mga lumang kwento na ang mga tinig ay bihirang maging totoo. Sila ay pang-akit. Ngunit paano kung ito ay tunay na isang tao na nangangailangan? Dito nagsimulang kumalat ang isa pang argumento sa baryo. Kung minsan ba ay ginagamit ng mga nilalang ang pag-ibig natin laban sa atin? Nagising ang alaala ko ng mga bata noon na nagtatakbuhan sa bakuran, humahabol sa mga paru-paro habang ang lolo ay nakangiti. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ideya na ang mismong tinig na iyon na ginagaya ang isang minamahal ay maaaring maging dahilan ng kapahamakan. Sa isip ko'y may mga linyang hindi kumpleto. Naglalakad ba ang isang tao na may masamang balak o may ibang puwersa na ginagamit ang ating sariling pagmamahal tulad ng isang sandata? Pagbalik kami sa baryo, dadaan kami sa kubo ni Mang Bentong. Hindi ko maiwasang tumingin sa bintana ng kanyang kubo. Nakita ko ang anino ng ilang bagay na tila nagliliparan. Nang pumasok ako sa harap niya para magtanong, napansin kong may maliit na kahon na tinatagong may tela sa ilalim ng kanyang bangkong kahoy. Hindi ko agad sinabing nakita ko iyon. May bahagi ng akin na nagsabing huwag nang isipin na may koneksyon.
May bahagi rin na sabik malaman ang buong katotohanan. Ngunit ako ay isang anak at apo na nagdadala ng dalangin ng pamilya at ng isang komunidad na nawalan. Ang gabi bago ang napagkasunduang paghahanda para subukan at sagipin ang mga nawawala ay parang isang pagbabalik-tanaw ng baryo sa lahat ng kanilang takot at paniniwala. May mga nagdala ng pagkain, may nagdala ng kahoy para sa apoy, at may nagdala ng pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang bigat ng hindi pagkakaalam. Sino ang mawawala pa? Sino ang babalik? Habang pinaplansya ni nanay ang scarf ni lolo upang maibalik ang kaunting amoy na tumitimo sa memorya, narinig ko ang isang mahina ngunit malinaw na boses sa malayo, parang nagmumula sa loob ng ating mga kaluluwa at hindi mula sa isang tao. Baka ito na ang huling gabi, bulong ng isa. Baka dito rin natin malalaman ang totoo. Nang unti-unti kaming naghahanda, sinubukan naming hatiin ang grupo. May magbabantay sa bakuran, may maglalagay ng pain sa mga pasukan, may sasagupa sa kung anuman ang mamumutawi. Nagbigay si Calyode ng ilang tagubilin. Ang asin ay ilalagay sa isang bilog sa pintuan. Ang apoy ay ilalagay sa lugar na madali siyang masilaw. At mga tawag ay gagamitan ng tunog para biglaang magulo ang mga galaw ng nilalang. Kapag nahawakan nila ang mutya, paliwanag niya, sisigla sila. Kung mapapalamon niya ang kanyang anyo, lilitaw ang tunay na anyo. Hindi malinaw ang buong kahulugan ng sinasabi niya, ngunit ramdam namin ang pangangailangang sundin ang bawat hakbang. Habang iniikot namin ang pain at pinagtitibay ang mga linya ng asin, napapansin kong may mga batang hindi mapakali. Mga bata na kailan lang ay tumatakbo sa palayan at ngayon ay tahimik na nagmamasid sa dilim. Lumapit ako sa kanila at hinawakan ang kanilang maliit na mga kamay. May ilan na umiiyak sa takot. Apo, sambit ng isa sa mga matatanda. Ito ang papel na kailangan mong gawin para hindi na mangyari sa iba ang nangyari sa atin. Ang sinabi niyang iyon ay paglalagay ng pananagutan, hindi lamang sa mga matatanda, kundi sa atin lahat. Sa oras na iyon, lumalim ang gabi at ang tunog ng kuliglig ay naging parang pagbibilang ng mga puso. Ako ay napuno ng halo-halong damdamin. Ang galit sa mga bagay na pumipinsala sa aming katahimikan. Ang takot na baka hindi namin maibalik ang lahat ng nawala. At ang matinding pag-asa na kung magkakaisa kami, may pag-asa pa. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ng baryo. Hindi ko alam kung ang kabuuan ng katotohanan ay ilalantad sa amin. Ngunit sa aking dibdib, may isang bagay na malinaw. Hindi ko hahayaang mawala si Lolo nang walang paglaban. May huling sandali bago kami humimlay na puno ng katahimikan at panukala. Nag-alay ang ilan ng maliit na pagkain sa gilid ng kalsada bilang paunang pag-aalay. Nagbitbit kami ng mga ilaw na maliliit at ilang kumukutitap na kandila. Sa tabi ng apoy, pinakinggan namin ang huling tagubilin ni Calyode. Kapag dumating ang gabi, hindi natin dapat sundin ang tinig. Kailangang kilalanin natin ang ating mga damdamin at gamitin ito bilang patnubay. Huwag pagmukhang ang sarili nating pag-ibig ang susi sa kadiliman. Ang kanyang tinig ay parang kumakatawan sa lahat ng kwento ng baryo, mga kwento ng pag-ibig na ginawang bitag at ng kawalan na sumisingit sa pagitan ng mga tinig. Hindi ko akalaing ang isang gabi ay magagawa ng ganitong puwersa sa puso ng isang maliit na komunidad. Isang gabi na magbabago ng takbo ng buhay namin, maghihiwalay sa amin sa pag-asa at sa kakulangan. Ngunit habang nakaupo ako at pinapakinggan ang mga usapan, alam kong ang susunod na mga oras ang magdidikta kung paano kami magtutugon. Magtatanggol ba kami ng sabay-sabay o maghihiwalay kami sa takot? Habang nagpapalitan ng tingin ng mga tao sa paligid, naramdaman ko ang bigat ng bawat desisyon at may nangyaring kakaiba sa hangin, isang ibayong pagigting na nagpahiwatig na ang sandali ng pagkilos ay malapit nang dumating. Nagpapatuloy ang gabi at sa loob ng aking dibdib, umaalab ang panalangin ng isang apo, na sana, sa kabila ng mga boses at panlilinlang, mananatili ang pagkakaisa ng baryo ni Mateo. Kung interesado kayo sa mga totoong kwento ng baryo at kung paano nagkakaisa ang mga tao sa harap ng hindi maipaliwanag, mag-subscribe at samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito.
Nang magsimula ang pag-agalaw namin patungo sa gilid ng kagubatan, parang tumalab ang bawat hakbang sa hangin. Ang liwanag ng buwan ay parang manipis na pilak. Ang anino ng mga puno ay lumilipat-lipat sa lupa na tila may sariling buhay. Hinati namin ang grupo sa maliliit na unit. 3 sa kanan, 3 sa kaliwa, at ang iba'y magbabantay sa likuran. Iniuutos ni Calyode ang mga huling paalala. Huwag hayaang magsalita kapag may tumatawag. Huwag iwan ang iyong kasama. At kung may makitang kumikislap o kumikilos sa lupa, huwag agad lapitan ng mag-isa. Lumakad kami ng dahan-dahan sa lugar na tinatawag nilang Lungga, isang butas sa gilid ng bundok na natatakpan ng mga damo at lumang kawayan. Dito raw palipas-pilipit ang ilan sa mga tinig, at dito rin nila sinasabing itinatago ang mga bagay na hindi maunawaan. Habang papalapit, napansin ko ang kakaibang amoy. Halo ng lumang lupa, alkitran, at tila may bahagyang bango ng bulaklak na hindi naman naroroon sa paligid. Naiisip ko kung paano napaghalo ang amoy ng alaala at takot sa iisang hangin. May kumatok sa loob ng lungga, isang mababang ingay na parang may gumagalaw sa loob ng laman. Tumayo si Enrico at hinimok kaming huwag sumanib sa galaw. Huwag hayaang ang boses ang mag-udyok sa inyo, maikli niyang sabi. Ngunit hindi lahat ay nakinig. May isang maliit na grupo ang napalapit sa bunganga at doon namin narinig ang unang guni-guni ng mga tinig. Parang hihingi ng tulong, may halong pakiusap at pag-aalangan. Naririnig namin ang isang tinig na may pagkakilalang tono. Ito ay tila ginaya ang boses ni Lolo. May banayad na halakhak na parabang nagsasabing, huwag kayong matakot, nandito ako. Parang ngupit sa dibdib ang linyang iyon. Isang lalaki mula sa grupo ang muntik nang lumapit ng masyado, mga kamay niya ay kumilos na para nang umabot. Agad nag-react si Enrico, sinabihan siyang bumalik at naglatag ng kaunting asin sa lupa. Hindi namin ikinalungkot ang pagkapikon niya. Atong iyon ay importante. Ang mismong pag-asa na marinig ang boses ng mahal ay maaaring maging bitag. Habang pinipigilan namin ang sarili, napansin kong may liwanag na kumikislap sa loob, tila from within. May kumikinang na tela o maliit na bagay na naglalabas ng kakaibang ningning. Doon namin nakita ang supot na dati ay nakita sa karinderya, ang mutya. Hindi ko malilimutan kung gaano kabigat ang saglit na iyon. Ang supot ay nakatago sa isang sulok sa tabi ng maliliit na butas kung saan tumataas ang malamig na hangin. May mga bakas ng sapak at bahagyang bakas ng padulas sa lupa. Ang mutya ay tila maliit lamang, ngunit parang may sariling katahimikan na bumabalot sa paligid. May nakasulat na piraso ng tela na may mga mantsa na hindi maipaliwanag. Nang tiniklop namin ang mutya palabas, huminga ng malalim si Calyode at tinanong ang lahat ng nakapaligid. Sino ang hawak nito dati? Doon, muntik na muling masambit ang pangalan ni Mang Bentong. Napuno ng tensyon ng hangin. Hindi ako nagmadaling mag-akusa. Nakita ko sa mga mata ni Mang Bentong ang kombinasyon ng takot at kalituhan. Lumapit siya at sa isang tinig na pumipintig mula sa kahihiyan, inayos ang kanyang kamay sa harap namin at sinabing, humihingi po ako ng paumanhin. Nakatago ito sa akin, hindi ko sinasadya na magamit iyon ng iba. May mga nagbulong na tanga nitong paliwanag, may mga nag-ungol na hindi mapigil ang galit. Ang pagsisiwalat na iyon ang nagpasimula ng masalimuot na yugto. Hindi malinaw kung ang pagkakatago ng mutya ni Bentong ay gawa ng takot, pagkamalambing o ng panlilinlang. Pinaniniwalaan ng ilan na siya ay sinunod o pinilit. Pinaniniwalaan naman ng iba na may bahaging kaalaman siya na hindi niya ipinagtapat dahil natakot sa magiging resulta. Higit sa lahat, ang baryo ay nagkaroon ng isang bagong tanong. Sino ang totoong nagmamay-ari ng mutya at para kanino ito ginagamit? Hindi namin ginamit ang galit bilang unang sandata. Una naming ginawa ay sinunod ang payo ni Calyode. Sirain ang tali ng mutya sa harap ng lahat upang alisin ang anumang pag-asa na maaring gamitin ito ulit para magpalit anyo. May mga umiling, ngunit marami rin ang sumunod. Nakita kong ang mismong pagbasag ng mutya ay parang dumudurog sa loob ng ilan.
Ang albularyo ay nagbulong ng panalangin habang unti-unti naming binasag ang supot, hindi upang humamak sa paniniwala, kundi upang putulin ang anumang pinaghuhugutan ng karahasan. Nang basagin ang mutya, may narinig kaming malabong hikbi sa hangin. Hindi ang tila normal na sigaw ng hayop, kundi isang bagay na parang umuungol sa pagkawala ng sariling kalooban. Ang mga boses na ginaya ng aming mga mahal ay unti-unting nanumbalik sa mga tamang tono, nagiging malabo at napapaso. Sa parehong sandali, may naglaho sa mga anino, mga payak na imahe lamang na naglaho sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi ito eksaktong puwersa na maaring masukat. Ito ay pangyayaring pinaniniwalaan namin na nangyari at iyon ang mahalaga sa amin. May mga adhikain na nagresulta sa maiksing sagupaan. Gumamit kami ng buntot pagi para makagambala sa paggalaw ng nilalang na bumabangon mula sa lumang lungga. Ang buntot pagi ay isang piraso ng buto o tunog na pinaniniwala ang may kakayahang makaistorbo sa pagdaloy ng enerhiya ng isang nilalang. Sa ilang pagkakataon, tila naguguluhan ang mga anino at napapako sa lupa habang sinasabayan ito ng mga malalakas na tunog mula sa aming mga kawad at palakpak. Hindi lahat ay naging malinaw. May sandaling may tumakbo at may mga pagkayod ng lupa, ngunit nakikita namin ang unti-unting panghihina ng pag-iral ng mga boses. Sa gitna ng kaguluhan, may isang eksena na hindi ko makakalimutan. May nakita kaming mga pinto na nakalak sa loob ng isang maliit na kuweba. At doon, sa mga higaan, may mga tao na parang natutulog at hindi tumutugon. Hindi malabo ang kanilang mukha, ngunit may kakaibang kasiglahan sa mga kamay at paa. Parang may mga taong napasailalim sa isang mababang tulog. Isa-isang dinala namin sila palabas. May ilang umiiyak at nagkamalay. May ilang tahimik na nanunuot ang mga mata. Hindi namin binalik agad sa mga tahanan ng ilan. Inalagaan muna sila sa bakanteng bahay malapit sa plaza at binigyan ng pagkain at mainit na tsaa. Habang nagliliwanag ang mga mukha ng mga natagpuan, may ilan na agad nagyakap sa kanilang mga anak at asawa. Ang pag-iyak nila ay hindi puro saya. May halo ring takot na baka bumalik ang hindi maipaliwanag. Ang aming baryo ay nagkaroon ng sandali ng malaking emosyon, tagumpay at pag-aalangan ng sabay. Pero hindi lahat ay bumalik. May mga bakanteng kama na hindi napuno at isa sa mga hindi bumalik ay si Lolo Pabling. Sa gitna ng pag-aalaga sa mga naibalik, napalapit si Mang Bentong sa akin. Ang kanyang mga mata ay maputla at ang boses niya ay parang binubunot mula sa kailaliman ng konsensya. Hindi ko ito sinasadya, sabi niya, nang hindi man lang tumingin sa akin. May dumating sa akin at nagsabing itago ito para sa kabutihan ng baryo. Sinabi niyang hindi hahawakan ng sinuman ang aking pamilya. Natakot ako. Huminga ako ng malalim at hindi ko inisip na maghatol. Pero ramdam ko ang sakit na bumabalot sa katahimikan. Hindi lamang nagbunga ng panganib ang mutya, nagtanim din ito ng takot na nagpapakawala ng mga hindi magandang desisyon. Nagkaroon ng pagpupulong pagkatapos ng insidente. Ang emosyon ay umiikot sa lahat ng direksyon. May nagsasabing parusahan si Bentong. May nagsabing kailangan ng pagpapatawad. Ipinahayag ni nanay ang kahilingan na humingi ng public apology at magsagawa ng ilang gawaing panlipunan bilang kabayaran sa kanyang pagkukubli. May iba na nagmumungkahi ng pag-alis sa kanya mula sa ilang gawain sa baryo, ngunit hindi may tahasang paghatol na magtatali sa kanya sa permanenteng pagkawala ng komunidad. Pinili namin ang daan ng pag-areglo. Si Bentong ay naglingkod sa mga inaalagaan naming pamilya, tumulong sa pag-aayos ng bakod at sa paggawa ng mga pain, at nagbigay ng opisyal na pangako na hindi na mauulit. Ang hakbang na iyon ay hindi kumikilala na wala siyang kasalanan sa lahat, kundi ito ay isang paraan para muling mabuo ang pagtitiwala. Ito rin ay bahagi ng pagkilos ng baryo na hindi agad bumagsak sa paghihiganti. Hindi naglaon. Lumabas ang mga kwento mula sa iba pang nayon sa paligid. May mga nakarinig sa pagkakagulo sa gabi, may nakakita ng kakaibang ilaw sa ilog, at may mga lolo't lola na nagbahagi ng dati-dating alamat na naglalarawan ng mga nilalang na may kakayahang maghubog ng boses.
Ang mga dayuhang kwento na iyon ay nagbigay ng iba pang perspektiba. Hindi lamang kami ang nakaranas, at hindi rin kami ang tanging baryong nagbantay laban sa mga ganitong bagay. Ang pagkakaugnay-ugnay ng mga kwento ay hindi nagpatunay ng supernatural sa paraang siyentipiko, ngunit nagpalakas sa pananampalataya ng mga tao na mayroong mga bagay na dapat pag-ingatan. May mga araw na naglalakad kami sa paligid at sinisikap muling hanapin si Lolo. Kinausap ko ang mga nakabalik at ang ilan ay nagbahagi ng mga piraso ng memorya. May isang nakakita ng isang anino na kumuha ng isang lumang scarf na tila sumunod sa ihip ng hangin. May isa na nakarinig ng huni na parang nagmumula sa loob ng bahay at hindi sa labas. Bawat piraso ng impormasyong iyon ay sinukat namin, pinag-aralan at nilagyan ng bagong plano. Subalit kahit anong pilit, hindi namin nahanap ang anumang malinaw na bakas na magtuturo sa amin kung ano ang nangyari kay Lolo. Ang pagkawala ni Lolo ay hindi naging simpleng kwento ng paglipat o pagpunta. Siya ay simbolo ng aming pagkakaugnay. Ang kanyang mga palad na palaging handang tumulong, ang kanyang turo sa paggawa ng pain, ang kanyang ngiti na may halo ng kalokohan at paliwanag. Ang pagkawala niya ay naging sugat sa puso ng baryo. Kahit na may ilan na nakabalik, ang kawalan ni Lolo ay nanatiling malaking tanong. May mga sandali na ako'y umiiyak nang hindi napapansin dahil hindi ko alam kung paano ipagpapatuloy ang araw-araw na tanong na, bakit siya, na walang malinaw na sagot? Lumipas ang mga buwan at dahan-dahang nagbago ang baryo. Hindi naglaho ang takot ng buong buo, ngunit natutunan naming mamuhay sa kaibuturan nito. Naglagay kami ng mas organisadong bantay. May mga rota na naglilingkod gabi-gabi. May mga training si Enrico para sa paggamit ng mga pain at mga simpleng paraan kung paano hindi palitawin ang mga tinig. Tinuruan namin ang mga kabataan na hindi basta susunod sa anumang boses sa kadiliman at ipinakilala ang simpleng code na ginagamit ng mga tagapagtanggol upang malaman kung sino ang dapat sapitin at sino ang dapat iwasan. Ang mga gawaing iyon ay hindi nagsabing magiging garantiya sa lahat ng panganib, ngunit nagbigay ito ng bagong paghahanda. Sa loob ng baryo, nagkaroon kami ng maliit na ritual na isinagawa tuwing unang anibersaryo ng gabing iyon. Hindi ito paniniwala lamang sa lumang paraan, kundi isang seremonya ng pag-alaala at pagkakaisa. Isang maliit na apoy sa gitna ng plaza, paglalagay ng maliit na piraso ng tela at isang sandaan ng asin sa paligid at pagbasa ng mga pangalan ng mga nawala. Pinangalanan namin ang gabi ng pag-alaala bilang gabi ng mga nawalang baryo, hindi upang takutin ang mga bagong dating, ngunit upang ipaalala sa amin ang halaga ng pagtingin sa isa't isa. Enrico ang naging tagapangalaga ng listahan ng mga pangalan, at ako ang tumulong sa pagsasaayos ng mga tala. Habang tumatagal, may mga bagong pananaw na lumitaw. May mga lumapit sa amin na nagsasabing may naranasan din sila sa ibang lugar. May mga nagsabing nakita ang mga anino habang naglalakad sa malalayong daan. Ang mga karanasang iyon ay nagbigay daan sa pagbuo ng mga bagong pamamaraan. Hindi lamang albularyo at ritual, kundi pagsasanay sa community response, pagbuo ng network sa kalapit-baryo, at pagbahaginan ng impormasyon. Ang pagbabago na iyon ay nagbigay ng bagong uri ng proteksyon. Hindi isang garantiya laban sa hindi maipaliwanag, kundi isang pagpapalakas ng komunidad sa pamamagitan ng kaalaman at sama-samang pagtindig. Hindi lahat ng sugat ay gumaling. May ilan sa amin, kabilang ang nanay, na hindi man lang tumigil sa paghahanap. Minsan, naghahanap kami sa mga bakanteng dalampasigan sa madaling araw, naghuhugas ng mga gawain, at sa bawat pagdating ng dapit hapon, tumitibay ang tanong sa dibdib. At sa kabila ng lahat, may mga sandaling ako ay nakangiti, kapag may nagbalita na may bagong umuulan ng katahimikan sa loob ng baryo, kapag may bata na tumatakbo at umuungkat sa mga alaala ni Lolo dahil sa isang kwento na naipamana. Ang mga maliliit na sandaling iyon ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy. May isang pagkakataon na tumibok ang buong baryo sa isang bagong diskusyon. Ano ang hustisya para sa mga nagkasala, sa mga naalipusta at sa mga nadamay? Ang kasunduan na aming pinili ay hindi pahirap,
ngunit hindi rin pagpaparusa na magpapasara ng sugat. Pinili namin ang restorative justice, ang pagbabalik ng tiwala sa pamamagitan ng paggawa ng tama at paghahandog ng serbisyo. Si Mang Bentong ay nagpatuloy sa kanyang pagkilos upang magbigay ng tulong at nagpatotoo sa kanyang pagkukulang. May mga naging mahigpit na salita mula sa ilan at may mga yakap mula sa iba. Ang pagbalanse na iyon ay mahirap, ngunit naging daan upang hindi maghati ang baryo pa ng husto. Minsan, dumating ang oras na may mga bagong tanong. Ano ang magiging alamat ng isang gabi sa susunod na henerasyon? Sasabihin ba namin na natalo namin ang kadiliman? O sasabihin ba namin na ito ay bahagi ng kwento ng takot at pag-asa? Pinili namin ang pagiging tapat. Hindi namin nakikita ang ganap na katotohanan, ngunit ipinapasa namin ang aral. Ang aral na ang pagkakaisa, kabayanihan ng maliliit na hakbang, at ang paggalang sa lumang karunungan ay maaaring magdulot ng pag-asa. Sa ganitong paraan, ang kwento ni Lolo ay hindi lamang kwento ng pagkawala, kundi ginagawang hamon para sa bawat isa na tumayo para sa kapwa. Sa mga sumusunod na taon, si Enrico ay naging guro ng simpleng mga pamamaraan ng pag-iingat. Tinuruan niya ang mga bata at matatanda kung paano maghanda ng pain nang hindi ito magiging sanhi ng mapanirang gawain. Paano gamitin ang mga parsela ng asin bilang proteksyon sa pintuan? Paano magpatibay ng mga liwanag sa paligid ng bahay upang mabago ang landasin ng anino? At higit sa lahat, paano makinig sa isa't isa? Ang kaalaman na iyon ay nagdulot ng bagong kalinawan sa baryo. Ang pag-aaral ay hindi lamang pamahiin, kundi praktikal na paraan ng pagtutulungan. Lumipas ang ilang taon at nagkaroon kami ng mga bagong ritual na pinaghalo ng tradisyon at makabagong pag-iisip. May araw na nagtitipon kami sa plaza at naglilinis ng lumang larawan ng mga nawalan. At may sandaling naglalagay kami ng maliit na supot ng asin sa bawat pintuan tuwing darating ang isang bagong miyembro ng pamilya, hindi bilang takot, kundi bilang tanda ng pagkalinga at pag-aalala. Nagkaroon din kami ng watch group na nakikipag-usap sa kapwa barangay at nagbibigay ng mga simpleng training. Ang pagbabago ay unti-unti ngunit malinaw. Hindi ko maikukubli na sa kabila ng mga hakbang na iyon, may bahagi sa akin na hindi ninanais na magbago ang alaala. Sa tuwing naglalakad ako sa pamilihan at nakikita ko ang isang scarf na katulad ng sa lolo, tumitigil ang mundo ko ng ilang segundo. Hindi ko sinasabing bumaba na ang kirot, ngunit may pag-asa na unti-unti itong nagiging bahagi ng isang mas malawak na pag-aalala, ang pag-aalaga sa mga naulila. May isang institusyon ng aming bayan na nagtayo ng maliit na pader ng mga pangalan. At doon ko isinulat ang pangalan ni Lolo Pabling, hindi bilang pagtatapos ng kanyang kwento, kundi bilang paanyaya na huwag mawala sa amin ang kanyang alaala. May mga taong nagtanong kung ang pagkilos namin ay talagang nakatulong. May ilang siyentipiko at tagapag-aral na dumating at nagtala ng aming mga gawain, tinitingnan kung may mga natural explanations para sa nangyari. Hindi namin inaangkin na naipakita namin ang buong katotohanan. Ang sinasabi namin lamang ay ito ang aming naranasan. May mga boses na ginaya ang pagmamahal, may mga taong nawala, at may mga bagay na hindi nasusuklian ng madaling paliwanag. Ang aming tugon ay sama-samang pagkilos at pag-aasikaso sa isa't isa, at iyon ang pinakamahalaga sa amin. Sa pagtatapos ng araw-araw, madalas kong napapaisip, ano ang ibig sabihin ng paglaban? Hindi lamang ito pagkumpiska ng mga bagay o pagharang sa anino. Ito ay ang pagpili na magkakapit-bisig sa oras ng takot, ang pagpiling umaksyon sa halip na magtago, ang pagbibigay ng pagkakataon sa pagsisisi, at ang pagtuturo sa kabataan na mag-ingat nang hindi maging takot ang pangunahing aral. Ang kwento ng baryo ni Mateo ay pearl na may mga bitak at pilak na pag-asa. Kung tatanungin ninyo ako kung bumalik ba si Lolo Pabling, hindi ako makapagsasabing oo. Ang kanyang puwang sa aming buhay ay nanatili, pero ang kanyang alaala ay naging panimula ng bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang ilang nawala ay bumalik, ang ilan hindi. Ang baryo ay naghilom ng ilan sa sugat, ngunit hindi lahat. At marahil iyon ang pinakamahirap tanggapin.
Hindi lahat ng kwento ay magkakaroon ng kompletong pagsasara. Bago ako magtapos, gusto kong mag-iwan ng mensahe. Hindi ako sumasagot para sa lahat ng baryo o lahat ng kwento ng pagkaalipin ng kadiliman. Ito ang kwento namin. Isang gabi na nagpabago sa amin at nagturo na kung may dumating man sa dilim na ginagaya ang tinig ng mahal, hindi dapat tayo agad sumusunod. Tayo ay dapat magtanong, magbantay at kumilos ng magkasama. Ang tradisyon ay hindi lamang pamahiin. Ito ay paraan ng pag-aaruga sa isa't isa. Sa kabila ng takot, may liwanag sa kalooban ng mga taong handang magtulungan. Kung mayroon kayong sariling karanasan o palatandaan na nais ninyong ibahagi, pakisulat sa comments. Marami sa atin ang may kwento na maaaring magbigay lakas sa iba. Mag-subscribe din para makasama ninyo kami sa susunod pang mga totoong kwento ng mga baryo, at kung may kakilala kayong nangangailangan ng pakikinig, i-share nila ang video. Ang inyong mga salita ay maaaring maging tulay ng pag-asa sa ibang dumaranas ng kawalan. Sa huli, ang tanong na binanggit ko sa umpisa ay nananatili. Bakit isang gabi lang naglaho ang baryo ni Mateo? May bahagi ng sagot na kami lang ang nakakaalam, may bahagi ring nananatiling misteryo. Ngunit ang sagot na malinaw sa amin ay ito. Ang gabi na iyon ay nagpakita kung sino kami bilang komunidad. Kung tayo ba ay maghihiwalay o magtutulungan. Kami ay pinili ang magkaisa. At sa pagpiling iyon, may pag-asa kami na kahit hindi maibalik lahat, maibabalik ang dangal, ang pag-alaala at ang pagiging tahanan para sa susunod na henerasyon.